Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Kapapasok lang ng balita kung saan ay binunyag ng Department of Justice or DOJ na marami na silang impormasyon na tatanggap kung saan nagtatago itong si General Bantag at Zulueta. Sinabi ni Atty. Clavano mula nang naglabas sila ng 3 milyong pisong reward para sa makapagtuturo ng lugar na pinagtataguan ni dating Bucor Chief General Gerald Bantag at ng kanyang deputy na walang iba kundi si Ricardo Zulueta ay susunod-sunod na nagtawag sa kanyang opisina. Pero sa ngayon ay hindi muna nila sa publiko ng mga impormasyon habang pinag-aaralan pang mabuti ng DOJ at ng PNP ang mga script na kanilang natatanggap mula naman sa hindi pinangalan ng mga netizens. Pero bago ang lahat mga kabanat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Trending Now TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutan i-click ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat po ng banat videos na i-upload namin. At yun nga mga kabanat, sinagot naman ni Atty. Trixie Cruz Angeles na dating spokesperson ng Malacanang at ng kasalukuyang administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga tanong ng taong bayan kaugnay sa tinatakbong kaso ni General Bantag at Zulueta matapos nga ng mag-utos ng Munting Lupa RTC na ipa-archive ang kaso ni Bantag. Ito ang mainit na balitang pinuputak ni ngayon ng samot-saring komento at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. And they posted, "Mahiya ka Rimulya, puro ka palabas na media na alam nyo kung saan ang mahal namin na General Bantag. Kung talagang lalaki ka, puntahan mo siya at hulihin mo para makita laban kung laban mag-isa, one-on-one. Kaya kung talagang matapang ka, waan mo biyaan mong katay." Parang naglalaro lang si Rimulya sa posisyon niya. May masabi lang na may ginagawa siya, at least buo ang sweldo niya kada sahuran. Pero ang katotohanan, ang galawan niya ay laro, nilalaro niya ang gobyerno. Bakit hindi papalitan? Nagpapangulo lang siya sa gobyerno, nagpapagulo lang siya sa gobyerno, dagdag kahihiyan sa gobyerno. Huwag kang magpahuli DJ Bantag, habang buhay si Boyeng magtatago ko kasi wala kang kasalanan sa pagkapatay kay Percy Lapid. Si Boyeng ang mastermind na binabanatan ni kay Percy Lapid sa video niya. Kung magsasalita ulit si Percy ay si Boyeng pa rin ang kanyang tutukuyin. Puro lang kayo salita, wala namang kayong ginagawa kasi alam ninyo natalo kayo dito dahil marami ang naniniwala at nagmamahal ka Bantag. Hindi tulad nyo, puro lang kayo salita, press con pa more and sa laban kay BG at saka kay simbatong colonel niya, yung deputy niya ay hindi makakaumpisa kasi at large sila. At dahil at large sila, hindi pa po sila na-arraign, hindi pa po sila nakakaharap sa hukuman. Ngayon, ang hukuman, may certain number of days yan para ma-complete yung trial kasi speedy trial yan. Pero dahil hindi sila dumadating, hindi makakausad ang kaso. So, ina-archive yan. Ang archiving doesn't mean dismissed yan. Ibig sabihin yan, pinapreserve natin yung hearing. Parang nilalagay lang sa refrigerator saglit until such a time as mahuli siya. Kasi kung sila, yung mga hindi pa nadadala sa hukuman, kasi kung tumuloy-tuloy yan, it's possible na ma-dismiss kung hindi yan i-archive. So, i-archive muna siya para hindi nagsiset ng hearing date parati yung hukuman kasi required mag-hearing continuous eh. So, pag naka-archive, ibig sabihin yan, preserved yung kaso. Pag nahuli siya, then magsisimula na uli. Hindi rin po tatakbo ang tinatawag natin prescriptive period kasi minsan, dahil sa sobrang tagal, nadidismiss yung kaso, dito hindi po madidismiss yan dahil sa katagalan niya. Kasi ang daming nagpanik at the idea na ma-archive yung kaso
ni former DG Bantag. Pero ang sinasabi natin dito is that it's merely archived at pwede pong buhayin uli yan later on. And this is good news for either side, maging kay former DG o dun sa prosecutors. Kasi ang hinahabol natin dito ang katotohanan, di ba? Pwede po bang magrebelde si General Bantag, bali sa sapi sa NPA, tapos mag-avail ng general clemency, mawawala po ba yung kaso niya na in-archive? Kung sasali siya sa NPA, he will be committing a crime. Unfortunately, yung crime na yun, bihirang mabibigyan niya ng, it's not clemency. It's either ma-amnesty ka o mapapardon ka. Ang pardon is after conviction. So, ang amnesty is to a class of people kahit anong stage ng kaso, kahit wala pang ang kaso. So, hindi accurate yung general clemency. Pwedeng amnesty, pero it will depend on the terms of the amnesty. Ngayon, ang problema is hindi na po rebelde na ang NPA. Kino-consider na po silang terrorist organization. At ang pagsapi sa kanila ay maaaring i-consider na violation ng ATL. And therefore, malabo yan. Kasi malabong mabigyan ng amnesty ang isang CTG. Pwede po bang mag-mediate si PRRD sa case ni Bantag? Ano pong i-mediate? Kasi ang kaso dito ay murder, so hindi po yan pwedeng isettle maliban lang for the civil aspect. Pangalawa, usually kasi ang mediation on civil aspects only, not on the criminal aspect, tutuloy pa rin po yun. Maaari lang i-mediate ni former president ay yung pagsuko ni DG. Aralan nga ng Department of Justice ang mga impormasyon na pumapasok sa kanilang ahensya hinggil sa umunoy posibleng pinagtataguan at kinaroroonan ni dating Bureau of Corrections Chief General Bantag at sa dati nitong Deputy Officer na si Ricardo Zulueta. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Justice Assistant Secretary at spokesperson Attorney Mico Clavano na simula nang i-anunsyo ng kanilang ahensya ang 3 milyong reward money para sa dalawa ay nagsimula ng magsidatingan ang iba't ibang impormasyon na nagtuturo sa lokasyon ng dalawang pugante. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang pabuyang ito ay makatutulong upang lumiit ang mundo ni Bantag at Zulueta. Lilinaw rin ng kalihim na gusto lamang nilang lumawak pa ang paghahanap sa dalawa kaya sila nagdesisyon na maglabas ng naturang pabuya. Iginit rin ni Remulla na ang naturang pera ay hindi galing sa pondo ng pamahalaan. Ayon naman kay Attorney Mico Clavano, sinusuring mabuti ng Department of Justice ang mga impormasyon mula sa iba't ibang sources dahil kailangan aniya na maggamit sa tama ang ilalaang resources ng National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police sa paghahanap kay Bantag at Zulueta. Tiniyak naman ni Clavano na hindi titigil ang Department of Justice at lahat ng mga enforcement agencies ng pamahalaan sa pagtugis sa dalawa. Magugunitang naglabas ng warrant of arrest ang Las Piñas at Muntinlupa Regional Trial Court, ngunit nabigo itong maisilbi sa dalawang respondent. Ito rin ang dahilan kung bakit inarchive muna ng Muntinlupa Regional Trial Court ang murder case na inihain laban kay Bantag at Zulueta habang hinihintay ang pag-aresto sa dalawa. Samantalang nagkomento naman ang Department of Justice sa paghahain ng 8 New Bilibid prison inmate sa nakapwa-akusado ni General Bantag at Ricardo Zulueta sa pagpatay sa umunoy middleman na si Jun Villamor sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon kay Clavano, ang ginawang pag-amin ng 8 inmate ay pinalna at nagpapakita lamang na sangkot sila sa pagkamatay ni Villamor. Narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Assistant Secretary at Spokesperson Attorney Mico Clavano. Admission na po yan na inihain sa korte. So kumbaga parang final na po yung mga statements nila. And this shows na meron talaga silang participation dun sa pagpatay ni Percy Lapid at kay Jun Villamor. At yun na nga mga kabanat, gusto mo pa ba naman At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.